Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, mayroong tanong na nakarating sa atin. Saan nga ba ang may sunnah sa Salatul Jum'ah? Ang Salatul Jum'ah ba ay katulad ng duhur na may sunan ar-rawatib before at saka sunan ar-rawatib after? So ang sunan ar-rawatib ay nagsisimula ito kapag pumasok na po ang oras ng salah. Halimbawa sa duhur, ang isa sa palatandaan na oras na po ng duhur ay kapag nag-adhan na. So pagkatapos ng adhan ay ang sunnah po ay 4 na raka'a po before duhur at 2 raka'a po after ng duhur. Yan po ang sunnah ar-rawatib ng duhur. Yan ba ay applicable sa Jum'ah? Hindi po applicable ito sa Jum'ah kasi naiiba po ang batas ng Jum'ah. Ang Jum'ah po ay wala po siyang sunnah before. Ibig sabihin, pagdating niyo po sa masjid, ang inyong sala lang po ay tahiyatu al-masjid, welcome prayer. Pagpasok mo na masjid, huwag ka munang upo maliban maisagawa mo muna ang 2 raka'a. So hindi po yun sunnah ng Jum'ah, kundi sunnah po sa pagpasok mo sa masjid at wala pong koneksyon sa Salatu al-Jum'ah. Ngayon, ang sunnah po ng Jum'ah ay pagkatapos po ng Salatul Jum'ah. Diyan po ang kanyang sunnah. So dito po nagkaroon po ng opinion ang ating mga ulama kung ilang bang raka'a ang sunnah before Jum'ah. May unang pananaw po ng ating mga ulama, 2 raka'a po. Unang pananaw ng ating mga ulama ay 2 raka'a. At ang kanilang katibayan ay ang sinabi ng propeta ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarif wa yusalli rak'atayn. Naisalaysay ni Ibn Umar ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasala pagkatapos salatul Jum'ah maliban makaalis muna siya at pagkatapos ay magsasagawa siya ng 2 raka'a. Yan ay hadis na rawahu al-Bukhari at rawahu Muslim. Ibig sabihin, ang dalil na ito ay katibayan na 2 raka'a lamang ang Salatul Jum'ah. Pangalawang pananaw po ng ating mga ulama, 4 na raka'a po. 4 na raka'a. Yun naman ay hadis na naisalaysay na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4. Ang naisalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanin sinabi, kapag nagsala ang isa sa inyo sa ng Jum'ah, falyusalli ba'daha 4, ay magsagawa siya ng sunnah pagkatapos ng Jum'ah na 4 na raka'a. So sa unang pananaw, 2 raka'a lamang pagkatapos ng Jum'ah. Pangalawang pananaw ng ating mga ulama ay 4 na raka'a. So siyempre hahatiin mo yung 2 raka'a mo na din salam ka, then another 2 raka'a din salam. Yun ay hadis na naisalaysay ni marawahu Muslim. So dito mga kapatid, mayroon din sa mga ulama ang nagsabi na kung sa masjid isasagawa ang sala na sunnah ay 4 na raka'a. Kung sa masjid isasagawa ang sala na sunnah ay 4 na raka'a. At kapag naman sa bahay ay 2 raka'a. So yan ay ilan din sa pananaw ng ating mga ulama. At ang pananaw ng karamihan sa mga ulama ay ang sunnah ay 4 na raka'a pagkatapos ng Salatul Jum'ah. Ang pananaw ng karamihan sa mga ulama ay 4 na raka'a pagkatapos ng Salatul Jum'ah. Yan po ang kanilang sinang-ayunan ay 4 na raka'a po ang sala pagkatapos ng Salatul Jum'ah. At yan din po ay pinili na pananaw ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah at ni Imam Abu Hanifa. Meron din naman pananaw ng ilan sa mga ulama na depende sa'yo kung gusto mo 4 o kung gusto mo 2. Ika nga, at-takhir bayna rak'atayn wal 4. Yan ay pananaw ni Imam Ahmad bin Hanbal. So, meron yung pananaw naman na nasa sayo ang choice. 4 o 2. Nasa iyo po, nakadepende po sa gusto mo. At meron din na nabanggit ko kanina na kung sa masjid ay 4 na raka'a at kung sa bahay ay 2 raka'a. At yan ay sinang-ayunan ni Ibn Qayyim rahimahullah at ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. At meron din pananaw ang ilan sa mga ulama na 6 na raka'a. Mayroon din nagsabi na 6
6 na raka'a. 6 na raka'a. Dito mga kapatid, sa opinion ng ating mga ulama na ito, ang sinang-ayunan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at ni Ibn Qayyim rahimahullah at ng Lujnatud Daima ay kung sa masjid mo isasagawa ang sunna ay 4 na raka'a. So 2 raka'a muna, magsala ka muna ng 2 raka'a, and then magsalam ka, then pagkatapos ay magdagdag ka ulit ng 2 raka'a. At kung sa masjid, kung sa bahay mo naman isasagawa ang sunna ay 2 raka'a. So diyan din po ako sumasang-ayon, ayon po sa pagsasamahin po natin yung mga hadith na nabanggit natin na kapag ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa masjid siya ay 4 na raka'a, kapag sa bahay ay 2 raka'a. Ganun pa man, kahit saan po dito ang inyong sasang-ayunan, kung saan po maluwag sa inyong puso ang ilang raka'a ang inyong sasagawang sala, ay hindi po malaking issue. Kung halimbawa 2 raka'a lang po ang isasala mo after Jum'ah, wala pong problema. Kung 4 na raka'a po ang inyong isasala after Jum'ah, wala rin pong problema. At kung 6 na raka'a after Jum'ah ay walang problema. At kung depende sa iyo, minsan 4 na raka'a, minsan 2 raka'a, wala rin problema. At kung kukunin nyo naman yung opinion na sinang-ayunan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at ni ng Lujnatud Daima na 4 na raka'a pagkatapos sa Salatul Jum'ah, kung sa bahay nyo po isasagawa, ay kung sa masjid nyo po isasagawa, at 2 raka'a naman po kung sa bahay, ay wala rin pong problema. So hanggang dito na lamang, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.